Huwag mong itapon yung buhay mo para lang dyan sa utang na loob na yan. Hi guys, Randon Labador here. Kumusta po ang lahat? Welcome po dito sa bagong episode ng Hard Truth. Episode 8 na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at nagpapadala po ng messages sa akin na na-appreciate nila itong effort natin. Itong Hard Truth po kasi ay ito yung daan sa akin para matulungan po kayo kung meron kayong mga katanungan sa buhay na kailangan nyo po ng advice. Sa lahat po ng viewers natin, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe. At kung gusto nyo po magpadala sa akin ng tanong, storya nyo sa buhay, kung may maaari po akong maitulong sa inyo, pwede nyo po akong i-reach sa askrandon@gmail.com. Babasahin ko po yan at tatry ko pong masagot po or mabigyan kayo ng magandang advice sa buhay. Itong episode 8 po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa taong hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam kung susundin niya ba yung sarili niyang pangarap or mas bibigyan niya ng pansin yung utang na loob na nararamdaman niya para sa kamag-anak niya. Siya kasi yung taong pinaaral ng kamag-anak niya. Pinaaral siya ng tita niya kasi nga maaga pong nawala yung mga magulang niya. So yung tita niya ang nag-aruga sa kanya, nag-alaga, pinaaral, at ngayon ay nagtatrabaho siya sa negosyo ng tita niya. May karelasyon ngayon yung tita niya. So yung tita niya hiwalay, tapos yung karelasyon ng tita niya ay dati ring staff. So ngayon, naging komplikado kasi itong staff na to na dati nagtatrabaho, katrabaho niya ay nag-iba yung ugali kasi nga naging karelasyon niya na yung may-ari, yung owner. So parang lumalabas ngayon yung tunay na ugali na hindi niya makasundo. Tapos since pinaaral siya ng tita niya, ang sabi ng tita niya, huwag ka na mag-abroad dahil gusto niya mag-abroad din para maging independent, gusto niyang sundin yung pangarap niya. Ang advice ng tita niya ay dito ka na lang sa negosyo natin para ikaw na lang ang mag-asikaso nito kapag nawala na ako. Parang gano'n, parang sa kanya ipapamana. Pero nagdadalawang isip siya kasi nga hindi niya makasundo yung karelasyon ng tita niya ngayon, yung lalaki. Para makarelate po kayo, basahin natin yung storya na pinadala niya sa atin. Good evening, Sir Rendon. Ako nga po pala si alias Pogi. Hingi lang po sana ako ng effective na advice and motivation about being positive in life. Lagi po kasi ako nakaka-encounter na puro negativity, doubt, and madaling ma-discourage. Malapitin talaga ako sa mga judgmental na tao at laging napapahiya. Parang feeling ko wala na akong pag-asa na uunlad sa buhay. Family problems regarding sa properties and others. Meron din po kasi kaming family business and nakarent pa po kami dito. Plano ko po mag-abroad and maging independent na po. Naguguluhan ako sa tiya ko. Sabi niya nung una, payag siya, tapos ngayon gusto niya na mag-focus ako sa business. Parang pinipigilan niya po ako. Paano ko po ma-overcome itong mga problema na nararanasan ko? Lastly sir, lagi po akong nakararanas ng trauma galit sa isang tao na kinakasama ng tiya ko. Lagi na lang susumbong sa tiya ko ang mali ko. Pero yun nga lang, dinadagdagan niya para mas lalo pang magalit ang tiya ko sa akin. Pero admit ko naman din, kasalanan ko. Pero yung ugali niya, the way siya mag-treat sa akin, parang di pamilya. Parang walang pakialam. Meron na kaming conflict nung una. Nagkapatawaran pero ganon pa rin ang ugali niya. Gusto ko makisama pero siya ang plastic at di marunong makisama. Dati siyang employee dito sir. Pero nung naging sila ng tiya ko, parang kung sino na siya makaasta. Di marunong mag-limit at maging humble sa sarili. Kaya gusto ko nang mag-abroad sa Canada at mag-settle doon. Gusto ko na maging independent at maging stress-free
na di ko siya nakikita. Mataas pa po ang plan ko para sa sarili at sa pamilya ko. Gusto ko din mas makilala pa ang sarili ko, sir. I hope matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Ayan. So naipit siya sa gitna. Hindi niya alam kung tutuparin niya ba yung pangarap niya talaga, i-explore pa yung potential niya, or mas pahahalagahan niya yung nararamdaman niyang utang na loob sa tita niya, kasi yung tita niya ang nagpaaral. Ang gusto ng tita niya ay wag nang umalis at i-manage na lang yung negosyo. Pero nga, dumating na sa point na yung kinakasama ng tita niya na dati niyang katrabaho ay nagbago yung ugali. So napaisip siya ngayon na hindi siya masaya. Dahil dun sa mga negative na nangyayari na yon, napaisip ngayon siya na mag-explore pa. So maraming salamat sa question mo, Pogi. Hindi kasi lahat ng tao ay kayang i-handle yung success. Marami kasing tao na kapag umaangat na sa buhay, nakakaramdam na ng tagumpay, akala mo kung sino na, yumabang na, nag-iba na yung vision niya sa buhay, nag-iba yung perspective. Porket may narating na siya, ay minamaliit niya na yung tao sa paligid niya, or hindi niya na alam yung mga choices na ginagawa niya na mali na pala. Kumbaga parang nagbida-bida. Ito yung mga hard truth ng buhay. So gusto ko rin makita mo to, Pogi, na hindi lahat ng tao aware doon. Kasi dumarating tayo sa state ng buhay natin na nagbabago tayo pero hindi tayo aware. Marami akong nakita na staff ko mismo na nung napopromote ko na sila, tumataas na yung level nila, nagbabago na sila. Minsan hindi sila aware doon. Trabaho ang ginagawa ko, bago ko sila i-promote, or kung promoted na, ginaguide ko pa rin sila. Kasi yung tao, hindi mo rin masisi. Minsan mabuti naman yung intention natin, pero dahil sa pressure nung level na yon, tagumpay na natatamasa natin, minsan nagbabago tayo. Yung mga tao ko, lagi ko silang ginaguide. Kasi naintindihan ko, nakita ko na nagbabago talaga yung tao. Kahit hindi niya gusto, kahit hindi niya intention, nagbabago siya. So tayo, as nakakaintindi, as a leader, dapat ginaguide mo sila. Parang kailangan natin silang minsan tapikin na, uy, di tama yan. Kailangan nila ng ganon. Makikilala mo talaga yung totoong kulay ng tao kapag may success yan, may natatamasang tagumpay sa buhay, or yung walang-wala na siya. Doon lumalabas yung tunay na ugali ng tao. Pay attention kayo dyan. Yan yung hard truth ng buhay. Nag-iiba yung ugali ng tao kapag nandyan sila sa dalawang state na yan. Na lagi daw siyang naka-encounter ng negativity, doubt at madaling ma-discourage kasi nga lapitin daw siya ng mga judgmental na tao at laging napapahiya. Feeling niya wala na siyang pag-asang umulad sa buhay. Bro, kasi normal yan. Ang hard truth ng buhay, marami talagang tao ang hindi natin kayang kontrolin yung ugali. Kaya nga kailangan natin minsan tapangan. Baka yung personality mo kasi hindi ka prangka, medyo mahina ka pa, nasa state ka pa lang ng nalalaman mo pa lang yung mga failures ng buhay. Kumbaga ngayon mo pa lang natitikman yung realidad ng buhay. Yan talaga yung hard truth. Yan talaga yung realidad na marami talagang tao na ganyan, na matotoxic kayo, hihilahin kayo pababa, lalo na kamag-anak nyo pa, sisiraan kayo. Marami yan. Naranasan ko din yan, kaya nakaka-relate ako sa'yo. Ngayon, ang ginawa ko, umalis ako sa comfort zone ko. Kapag may mga taong toxic sa paligid ko, umaalis talaga ako doon. Choice mo kasi yun eh. Kung mag-stay ka dyan, tinotolerate mo yung negativity na binibigay nila sa'yo, ikaw talaga yung kawawa. Pwede mong gawan ng paraan yan anytime. Kung hindi kayo masaya, toxic yung environment nyo, huwag kayong magdalawang isip na umalis sa lugar na yan. The more kasi na naniniwala ka sa negativity na pinaparamdam sa'yo, lalo mong finifeed, lalo kang nagbibigay ng lakas. Kasi naniniwala tayo sa negativity. Kumbaga finifeed mo yung negative energy para ikaw ay matalo. Hindi tayo masasaktan, hindi ka masasaktan dun sa mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Kung sinabi ng tao, pinaramdam sa'yo na hindi ka magiging successful, ang problema mo kasi, naniniwala ka dun sa negative energy na yon, kaya ka tuloy hindi makagalaw. Kaya tuloy, puro negative yung buhay mo. Kasi naniniwala tayo eh. Mas kilala natin ang sarili natin, mas kilala mo yung sarili mo, bro. Kung sinabi ng tao na hindi mo kaya, failure ka, na wala kang pag-asa, naniniwala ka ba doon? Kasi ang problem, kaya tayo nadidepress, kaya tayo nadidiscourage sa buhay, kaya puro negativity. Ang unang-unang problema natin,
Pinifeed natin yung energy nila. Naniniwala tayo. Hindi ka pwedeng saktan ng isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Masasaktan ka, mag-uumpisa kang masaktan, maapektuhan ng isang bagay once na maniwala ka sa bagay na yun. Kaya hindi ka masasaktan kung una sa lahat hindi mo pinaniniwalaan yung mga negative energy na yan. Kilalanin mo sarili mo, kilalanin natin sarili natin para hindi mag-matter yung mga opinion ng ibang tao sa atin. Kasi once na in-entertain nyo yan, once na pinapasok nyo yung thought, naniwala kayo na tama yung ibang tao, ibig sabihin, tinanggap nyo na. Hindi kayo lumaban. Tinanggap nyo na, kaya kayo nagkakaganyan. Una sa lahat, kilalanin nyo sarili nyo. Kasi once na kilala nyo ang sarili nyo, nanalo kayo dito, hindi na kayo matatalo ng ibang tao. Kulang kasi kayo sa tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili. Kulang ka, kulang. Magtiwala ka sa sarili mo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng ibang tao. Kung negative sila, kung failure sila, lagi ka nilang dinadoubt. Sino ba mas nakakilala sa sarili mo? Di ba ikaw lang? So kung hindi ka maniniwala sa sinasabi nila, hindi ka maapektuhan nun. So yun yung isang bagay na gusto ko pong i-share sa inyong lahat. Nakwento rin niya na yung tita niya na yon ay may napag-aral na mga pinsan-pinsan din dahil wala ngang anak. So tumulong na lang din yung tita niya. So may mga pinag-aral ngayon yon. Ngayon, yung mga pinag-aral niya na yon ay wala rin napala, nabuntisan na maaga. So wala nangyari. Ngayon, yung mga tao na yon, yung mga pamilya nila, umasa na lang sa ipapamana ng tita niya. Ngayon, sinisiraan din siya dahil nga siya yung direktang nagmamanage ng business. So ng mga nag-fail na mga pinsan ay mapunta sa kanila yung mga properties, yung mga naipundar ng tita niya. Sinisiraan ngayon siya para walang mapunta sa kanya na mana. Kasi nga, siya yung direct na nagmamanage dun ngayon. So, toxic. Kung ako sa'yo, huwag ka na makisawsaw doon. Kung alam mo naman na may potential ka, kung alam mo naman na kaya mo maging successful sa buhay, huwag kang umasa doon. Baka kasi mamaya, yan yung pipigil sa'yo para mag-explore pa, para umalis sa comfort zone mo. Kumbaga, nag-aantay na lang ng mana, may sinasandalan, may inaasahan. Kaya yung totoong pangarap nila, hindi nila nakuha. Hindi ko nakakasayahin yung buhay ko para lang mag-antay ng ibibigay sa akin. Kasi hindi mo alam kung ano pa yung ma-achieve mo eh. Sinayang mo yung buhay mo na puro negative. Hindi umalis ka na lang dyan, explore mo na lang yung sarili mo. Kasi yung sarili mo talaga, yun yung best decision na pwede mong gawin sa buhay mo. Sarili mo yan eh. Maging successful ka para may ipagmamalaki ka. Kasi kapag nagstay ka dyan, tapos dinadaanan mo yung negativity habang buhay, wala kang pride, wala kang maipagmalaki, mas mahirap yun. Kasi kung ang pumipigil lang sa'yo, yung utang na loob mo sa tita mo dahil pinag-aral ka niya, siya yung nagpalaki sa'yo, sobrang bait ng tita mo. Pero yung utang na loob, kung gusto mong ibalik yun, kung yun yung kinoconsider mo kaya hindi mo matupad yung pangarap mo, ay mali ka. Hindi lahat ng pagbabalik ng kabutihan sa isang tao ay pag-stay sa kanya. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng pagtanaw ng utang na loob ay pagsasacrifice ng sarili mo. Huwag mong isacrifice yung pangarap mo, yung sarili mo, yung buong buhay mo dahil lang sa utang na loob. Maraming paraan para maibalik mo yung kabutihan na ginawa sa'yo ng tita mo. Isa pang gusto kong gawin mo, sabihin mo yung nararamdaman mo sa tita mo. Kasi mamaya, hindi niya alam yung sitwasyon mo. Para aware siya sa feelings mo. Kasi mamaya, umalis ka dyan, natupad nga yung pangarap mo, pero baka magkaroon ng void sa puso mo na hindi mo man lang nasabi. So I suggest, kung aalis ka dyan, tutuparin mo yung gusto mo, mag-abroad ka. Gusto ko, malinis yung konsensya mo. Sabihin mo sa tita mo lahat ng nararamdaman mo at kung bakit ka umalis. Kasi feeling ko, maiintindihan ka ng tita mo eh. Walang way para hindi ka niyan maintindihan. Kung mahal ka talaga ng tita mo, papayagan ka niyang matupad din yung pangarap mo kasi doon ka magiging masaya. Kung talagang mahal ka ng tao, hindi ka niyan pipigilan kung ano yung pinili mong bagay na magpapasaya sa'yo. Kung iniisip mo lang yung utang na loob na nararamdaman mo sa tita mo, kung yun lang yung iniisip mo kaya hindi ka makaalis dyan, gusto kong sabihin sa'yo na hindi lahat ng pagbabalik ng utang na loob, pag-a-appreciate sa ginawa ng tita mo ay yung pag-stay dyan. Huwag mong isacrifice yung sarili mo, yung lahat ng gusto mo para lang dyan sa utang na loob na yan. Hindi lang yan yung paraan. Maraming paraan para maibalik mo yan. Maraming paraan para ipakita mo sa tita mo na thankful ka sa ginawa niya. Kung hindi talaga tayo masaya sa isang lugar, sa isang sitwasyon, umalis tayo. May choice ka, bro. May choice ka. Pwede mong ibalik yan sa maraming paraan. Pwede mong tuparin yung dreams mo
at balang araw mas malaki yung pasasalamat na pwede mong ibigay sa kanya. Kasi yung tita mo, alam ko na mabuting tao yan. Kasi nga pinag-aral ka niya, tapos may intention pa siyang ipamanage sa'yo balang araw yung negosyo ninyo. So sobrang mabuting tao niyan. Alam ko na maiintindihan ka niyan kung tutuparin mo yung talaga magpapasaya sa'yo. Baka kulang ka lang sa communication. Hindi mo sinasabi kung ano yung naramdaman mo. Kasi ang tao naman, ang totoong pamilya, kung talagang mahal ka ng tao, papayagan ka niyan kung saan ka magiging talagang masaya. Hindi ka pipigilan ng tita mo kung yung gagawin mo ay talagang magpapasaya sa'yo. Kasi yung mga nangyayari sa buhay mo na yan, lalo na yung dati okay ka pa sa pagtatrabaho para sa tita mo, sa negosyo, tapos nung nagkaroon ng ganyan na yung karelasyon ng tita mo na dati mong katrabaho, nagbago, minamaliit ka, sinisiraan ka, baka yung sitwasyon mo sa buhay na yan, ay yan na yung sign sa'yo. Para abutin mo yung pangarap mo. Mag-observe po tayo na yung mga failures na yan, yung mga negativity na yan, yan yung sign para mag-level up ka na. Kailangan mo na umalis dyan. Kumbaga sinasabi na ng buhay sa'yo na marami ka pang kayang gawin, abutin mo yung pangarap mo, gusto ko maabot mo yung pangarap mo, yun na yung sinasabi ng buhay sa'yo eh. Kailangan lakasan mo yung loob mo. Lakasan natin yung loob natin kasi buhay mo yan eh. Para sa pamilya mo yan eh. Kung gusto mo talagang mag-improve, una mong baguhin yung mindset mo. Kailangan mo maging malakas. Kasi pag mahina ka, kakainin ka ng buhay. Yan yung hard truth. So bottom line guys, ang gusto kong sabihin sa lahat ay nangyayari yung mga ganyang situation sa buhay natin. Minsan yan na po yung sign. Yan na yung sign na kailangan mo na mag-level up. Minsan kasi sinasabi ng buhay sa atin, pinaparamdam sa atin yung mga ganyan para mag-isip tayo. Ano bang gagawin mo kapag nandiyan ka na sa situation na yan? Kasi dyan sa mga situation natin na yan, dyan natin nare-realize yung mga potential natin, yung mga kaya pa natin gawin. Ngayon, kung hindi mo naranasan, hindi natin mararanasan yung mga ganyan, hindi tayo mag-iisip. Sigurado ako na yung mga taong nagmamahal sa atin ay maiintindihan tayo kung pipiliin natin yung mga bagay na magpapasaya talaga sa atin. So wag ka mapipigilan kung ano yung gusto mo talagang gawin sa buhay mo, puntahan mo. So ayaw kitang magsisi. Kung meron kang gusto, kung gusto mo talaga yan, achieve mo yung pangarap mo. Huwag ka mapipigilan sa ibang tao. Huwag mong isacrifice, huwag mong itapon yung buong buhay mo para lang dyan. Kung hindi ka na masaya, umalis ka dyan. May karapatan ka maabot din yung pangarap mo. Sigurado maintindihan ka ng tao kung talagang mahal ka niya, kung talagang may malasakit siya sa'yo. Sana nakapagbigay ako sa'yo ng inspiration tsaka motivation para magpatuloy sa buhay. Tignan mo lang palagi yung positive perspective ng buhay. Sigurado akong isa lang yan sa mga challenges na makakaharap mo pa para maabot mo talaga yung ultimate dreams mo. Piliin natin kung saan tayo magiging masaya para wala po tayong pagsisihan. Sa lahat po ng taong nakarelate, huwag po kayong mahihiyang mag-comment dito kung meron po kayong thoughts na gusto i-share sa amin. At yun, kung gusto nyo po magtanong sa akin, you can email me sa askrandon@gmail.com. At syempre, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng taong sumusuporta dito sa channel, pati po sa mga merch natin. Available po itong lahat sa Shopee. Maglalagay po ako ng link sa description. Kita-kita po tayo sa next episode. Randon Labrador here. Stay fit, stay healthy, stay motivated.